Sa kabilang banda naman ay hindi maiwasan ni Kenneth ang magalit. Magalit sa sarili niya dahil sa pagiging pabaya niya. Nagagalit siya dahil wala man lang siya sa tabi ni Ara nang magbuntis ito sa kambal. Wala man lang siya sa tabi nito ng mga anak ito. Wala man lang sa tabi ni Ara ng mga panahon na nahihirapan ito sa kambal. Nagagalit siya dahil piling niya wala siyang kwenta. Sabi niya at napagdiskitahan ang manubela na paluin. Hindi na niya kailangan pang magpa-DNA para makasiguro na anak niya ang dalawang bata dahil alam niya sa pakiramdam at isa pa kamukhang kamukha nilang dalawa ni Ara ang kambal, kaya dun pa lamang ay alam na niya. Kinuha niya ang phone at tinawagan si Lucas. "Yo, Kenneth, bakit?" "Hide out, I'll be there in 20 minutes. Yun lang ang sinabi niya at binabana niya, pinaandar ang kotse. Si Lucas naman inapakunot ang noo dahil sa tono ng pananalita ni Kenneth. Ano daw? Napatingin si Lucas kay Noah at nagkibit balikat. "Hide out daw, mamayang 20 minutes andito na," sabi niya dito. "Oh, edi tawagan mo na si Eldred para makapunta na dito. Ayaw pa naman noon ng malalate." Tumango naman si Lucas, sakto kasi na nasa hideout na ang mga ito kanina pa. "Uy, Eldred, hideout daw," sabi ni boss, mukhang galit kaya binilisan mo na. Si Lucas at binabana ang tawag ni Eldred naman ay agad na nakaramdam ng kaba dahil sa sinabi ni Lucas. "Why, honey?" tanong ni Ali dito dahil natutulog na sila sa biglang tumawag si Lucas. "Pinapatawag kami ni Kenneth," sabi niya dito na ikinaisip naman ni Ali. "Hindi kaya alam na niya?" tanong pa ni Eldred. "Del, I'll call with you. Tayo ang magpapaliwanag sa kanya." "Let's go," sabi ni Ali. "But you're pregnant, honey. Baka magkasakit ka," sabi ni Eldred dito. Ayaw niya na mapahamak ang asawa at anak niya. "Hindi ko naman hahayaan na ikaw ay bugbugin ni Kenneth. Alam kong takot ka kay Kenneth, kaya ako na ang bahalang magpaliwanag sa kanya, okay? Don't worry, I'll be fine. Hindi ako sasaktan nun. Kilala mo si Kenneth, hindi nananakit yon ang mahalaga sa buhay niya, lalo na pag babae." Walang nagawa si Eldred kundi ang tumango, at agad silang pumunta sa hideout nila. Pagdating nila doon ay nakita nilang nakaupo ang dalawa at nagsa-cellphone. "Kanina pa ba kayo dito?" "Sino ang kasama ng mga asawa niyo?" sabi ni Eldred. "Tulog na sila nang magpaalam naman kami doon." "Don't worry, tulog na din ang mga bata," sabi ni Noah. "Ba't ka kasama si Ali?" tanong ni Lucas. "Mamaya malalaman nyo." "Honey, halika, maupo ka muna," sabi ni Eldred at naupo na sila. Maya-maya ay napatingin sila sa pinto nang bumukas iyon, kaya napatayo silang lahat. "Kenneth, boss!" tawag nila dito, pero isa lang ang hinahanap ng paningin ni Kenneth. At agad na lumapit kay Eldred at sinapak. "Kenneth, tama na," sabi ni Ali. "Boss, ano bang nangyayari? Tama na," sabi ni Noah at Lucas at inilayo ito. "Gago ka, Eldred, bakit may tinago si Ara? Ang tagal ko siyang hinahanap," sigaw na sabi ni Kenneth dito na ikinataka nila Lucas at Noah. Napatingin sila kay Eldred na tinutulungan ni Ali ngayon. "Kenneth, hayaan mo muna kaming magpaliwanag," sabi ni Ali dito na ikinatingin ni Ali sa kanya. "Alam mo din, Ali, alam niyo pareho, andun ako nung ikasal kayo. Yun yung araw na nanganak si Ara, pero wala man lang kayong sinabi sa akin." Nagulat siya nang umiiyak na si Kenneth, kaya nabiktiwan na siya ng dalawa. Hindi na din ito nagwawala. Napatingin sila kay Kenneth. "Kenneth, hindi namin ginusto iyon," sabi ni Eldred dito. "Hindi ginusto? Pinagkaitan niyo ako. Ipinagkait niyo sa akin ang pagiging ama. 4 na taon na sina Aidan at Addison." Nagulat naman sina Lucas at Noah dahil sa sinabi ni Kenneth. "Teka, ang kambal?" sabi ni Noah. "Kasal? Hindi ba't si Ara ang nanganak ng araw na iyon?" sabi pa ni Noah. "Ara? Si Ara ay iisa. Wait, hindi ba't siyang ina nila Pretty Addison at Aidan?" Gulat na sabi ni Lucas at napatingin sila kay Kenneth. "Anak mo ang kambal?
Gulat na sabi nila ng sabay, "Totoo, anak nga ni Kenneth at sina Addison at Aiden," sabi ni Eldred. "Kaya pala kamukha ni Kenneth si Aiden." Wala sa sariling sabi ni Noah. "Kenneth, makinig ka sa amin. Hindi namin ginusto ang lahat. Nang araw na nagpa-schedule ako ng meeting with Ara, noon dapat ititigil na muna namin ang kasal, kaso nakilala ni Eldred si Ara at siya ang hinahanap mo. Pero nahimatay siya at doon ay nalaman namin na buntis si Ara at alam namin na ikaw ang ama dahil na rin sa kinuwento mong nangyari sa inyo. Noong araw din yan sinabi ni Ara sa amin na respetuhin ang desisyon niya na huwag hanapin ang ama ng mga bata, which is you. Kaibigan namin si Arek, kaya hindi namin sinabi sa iyo," sabi ni Ali. "Hindi sapat yun. Paano nung mga nakaraan? Hinayaan ninyo na lumaki ang dalawang bata?" Sigaw na sabi ni Kenneth sa mga ito. "Hindi namin sinabi sa iyo dahil mafia ka." Natigilan si Kenneth sa isinigaw ni Ali. Pati na din sina Lucas at Noah ay napatigil din doon. "We are part of Mafia's Kenneth." Noong araw na nasa mall kami, muntik mo na kaming makita pero nagtago kami. Nilibang namin si Ara pati ang kambal dahil noong mga panahon yon, mainit ka pa sa mafia world. Hindi ka lang basta isang billionaire, Kenneth. Hindi lang tayo basta-basta tao. We seek for justice for the other people. We are mafias. Ayaw namin na madamay ang kambal sa magulo na ating buhay. Dahil bata pa sila, kaya namin nailayo sa iyo ang mag-ina. Tuluyan ang napayuko si Kenneth dahil sinabi ni Ali. Tama siya. Mafia silang lahat. Magkakasama sila sa organisasyon ni Kenneth. Si Kenneth ang pinaka-mafia boss. Sa papa niya, naman ang titulo ng pagiging isang mafia boss. Naglakad si Kenneth papunta sa upuan at napaupo. Nagkatinginan sila at napaupo din. Alam nila na kalmado na ang binata. Hindi naman basta-basta mananakit si Kenneth kung hindi talaga grabe ang ginawa mo sa kanya. Lalo na si Ara ang usapan kaya talagang binugbog niya si Eldred. Kenneth, ibang mundong ginagalawan natin sa ginagalawan ni Ara. Gusto mo bang mapahamak sila? Sabi ni Eldred na ikinatingin niya dito. Of course, I don't want to. They are my life, my everything, Eldred. Hindi ko hahayaan na mapahamak sila. Pero hindi ko na din hahayaan na malayo sila sa akin. Nagkatingin na naman sila dahil sinabi ni Kenneth, kaya napatingin din sila kay Kenneth. Hindi ba't yan din ang gusto ninyo sa pamilya ninyo? Lahat tayo may kanya-kanya ng pamilya at iisang gusto natin. Ang protektahan sila. 4 years is enough. Hindi ko na sila hahayaan na malaya sa akin. Seryosong sabi niya dito. Napangiti naman si Eldred. You know what? Matagal ko nang minamanmanan ang kilos mo, Kenneth. Kitang-kita ko sa iyo noon pa man ang pagmamahal mo sa kanya. Kahit anong gusto kong sabihin sa iyo, ang tungkol sa kanila ay hindi ko magawa para sa kabubuti nila. Sabi ni Eldred. Ngayon na alam ko na, babawi ako sa kanila, sabi ni Kenneth na nakatingin kay Eldred. Kailangan mo talagang bumawi, Kenneth. Napatingin si Kenneth kay Ali. Alam ng kambal ang tungkol sa kwento ninyo ni Ara. Matalino ang kambal, Kenneth. Alam kong namana nila iyon sa inyong dalawa. Madali silang makaintindi, kaya alam kong naiintindihan ka ng kambal. Napangiti naman si Kenneth dahil sinabi ni Ali. Nakita ko nga sa kanila kanina. Lumaki sila ng matalino at mababait na bata. Naintindihan agad nila ako kanina. Nakangiting sabi ni Kenneth. We know, sobrang bibo ng kambal na yon. I remember one time they are asking about you. But Ara have only one thing to tell them. That is how you save her to that nympho. Napatingin si Kenneth kay Ali. I know Ara loves you too, Kenneth. Sabi pa ni Ali na hindi ka paniwala nito. How? That's impossible. Sabi ni Kenneth. Why are you asking? Why, boss? Hindi ba kami din nagulat na isang araw matapos na may nangyari sa inyo ni Ara ay nagbago ka? Nakita namin ang isang Kenneth DeVioux kung paano magmahal kahit pa hindi mo siya kilala. Natahimik si Kenneth dahil doon. Nabalot sila ng sandaling katahimikan. Anong plano mo, Kenneth? Tanong ni Eldred na ikinatingin sa kanya nito. May plan? Sa ngayon ay susulitin ko muna ang mga araw na makakasama sila. Babawi ako sa kanila.
Napangiti naman sila doon. Tama yan, Kenneth. Simula nang ikaw ang magmana ng negosyo ninyo at pagiging mafia, ay sinubsob mo ang sarili mo sa trabaho. Panahon na para sa kasiyahan mo naman ang unahin mo. Nakangiting sabi ni Lucas na ikinangiti din ni Kenneth. Gagawin ko ang lahat para mabuo na kaming apat, sabi ni Kenneth. Alam mo, boss, hanggang ngayon tumatayo pa ng balahibo ko sa tuwing nakikita ko in love na si Kenneth. Sabi ni Noah na ikinatuwa nilang lahat. Nakatanggap naman siya ng masamang tingin mula kay Kenneth. Panira ka, Noah eh. Sabi ni Alin na ikinatawa na. Kinabukasan ay maagang nagising si Ara. Dahil kailangan niyang pumasok ng maaga. Agad siyang bumaba para makapagluto na ng agahan. Hindi pa siya napapalit ng pantulog at naghilamos lang. Humihikab pa siya nang pumasok sa kusina. Good morning, wife. Nanlaki ang mata ni Ara at agad na napadilat. Matapos maghikab. Kenneth, anong ginagawa mo dito? Gulat na sabi niya na ikinatuwa ni Kenneth. Your face is so priceless, wife. Well, I'm here to cook for our breakfast. Sabi ni Kenneth kaya napatingin si Ara sa likod nito at nagluluto na nga ito. Si Mama ang katulong? Tanong niya dito. Pinabalik ko muna si Mama sa kwarto at sabi ko, tatawagin ko na lang siya kapag luto ng pagkain. And about doon sa inyong maid, pinagbakasyon ko muna. Tutal, palagi naman ako nandito. Sabi ni Kenneth na ikinakunot ng noo ni Ara. Anong palagi nandito? Sabi niya. I'll be living here, wife, para na rin makabawi ako sa matagalang panahon na wala ako. Magrereklamo sana si Ara pero na-realize niya siya din ang may kasalanan kung bakit nagkahiwalay sila ng matagal. I know, what are you thinking? Sabi ni Kenneth, lumapit siya kay Ara at hinawakan nito sa magkabilang balik. Wala kang kasalanan, okay? Kung nagkahiwalay man tayo ng mga bata sa 4 na taon, ay mas nakabuti pa iyon para makita ninyo kung ano ako ngayon, ang version of me. Ngayon sigurado na ako na mas puprotektahan ko kayo ng mga bata. Hindi ko hahayaan na mapahama kayo. Sabi ni Kenneth at niyakap si Ara. Hinayaan ni Ara si Kenneth dahil gusto niya ang yakap nito at sinabi rin ni Kenneth sa kanya, kaya siya naliwanagan. Humiwalay si Kenneth kay Ara at tiningnan siya. Nailang naman si Ara sa tingin ng binata. Your nightgown looks so good on you. Nalaki ang mata ni Ara at agad na napatakip sa dibdib niya dahil naalala niyang wala pala siyang brang suot. Pervert, sigaw nito na ikinatawa naman ni Kenneth at tumalikod. Huwag mong takpan, nakita ko na yan, sabi ni Kenneth na dumiretso sa lutuan. Ang pervert mo, Keron. Sabi ni Ara na ikinatawa naman ni Kenneth. I'm not wife. Totoo ang sinasabi ko, no? Tulungan mo na nga ako magluto para makakain ng dalawa. Hindi ba't may pasok sila ngayon? Natauhan naman si Ara dahil sa sinabi ni Kenneth. Hinayaan na lang niya ang suot niya dahil tama naman ang lalaki. May tatago pa ba siya dito? At alam niyang matutuwa ang kambal kapag nakitang si Kenneth doon ngayon. O nga pala, sige, kailangan ko pa din pumasok ng maaga. Sabi niya at nagluto na sila pareho. Masaya silang naglutong dalawa. Bumalik ang magaan at atmosphere sa kanila noong maganap kahapon ang date nila sa Sky Ranch. Matapos nilang magluto ay si Kenneth na ang umakyat para gisingin ang mama nila at ang kambal. Ma, gising na po, kakain na. Sabi ni Kenneth habang kumakatok at maya-maya bumukas ang pinto at lumabas ang mama ni Ara. Salamat, Kenneth, iho. Alam ko na matutuwa ang kambal kapag nalaman nilang dito ka natitira. Napangiti naman si Kenneth dahil sinabi nito sa kanya. Gagawin ko po ang lahat para makabawi sa inyong lahat. Ang tagal kong nawala sa tabi ninyo. Kaya ito na ang pagkakataon ko. Napangiti naman ang mama ni Ara doon. Huwag mo silang pabayaan, Kenneth, ha? Kapag nawala ako, ikaw ang aasahan ko. Napakunot noon naman si Kenneth dahil doon. Ma, huwag po kayo magsabi ng ganyan. Makakasama ka po namin ng matagal. Mauna na po kayo sa baba, gigisingin ko na lang po ang kambal. Tumango ang mama ni Ara at bumaba na. Pumunta na si Kenneth sa kwarto ng kambal at natutulog pa ang mga ito na ikinangiti niya
Lumapit siya sa mga ito. Hey babies, wake up. Breakfast is ready. Sabi niya sa mga ito at kinagising nila at nagunat. Good morning, Mom, Daddy. Gulat na sabi ni Aiden at agad na yumakap kay Kenneth na ikinatuwa nito. Nagising na rin si Addison dahil doon at nagtitili. What, Daddy, you're here? Yes, Daddy is here. Dito natitira si Danny. Dahil hindi ko nahahayaan na mag-isa lang kayo nila mami ninyo dito. Ako ang bantay ninyo. Sabi ni Kenneth na ikinatuwa ng dalawa. Agad na bumaba ang mga ito, tumakbo si Aiden papunta sa mami niya. Aiden, be careful! Sigaw na sabi ni Kenneth dito, pero ang bilis nitong tumakbo. Hayaan mo na po siya, Daddy. Mommy's boy po yun, and I'm Daddy's girl. Wah, ang saya-saya ko po at dito na kayo titira. Sabi ni Addison habang buhat siya ni Kenneth, kaya napatawa na lang si Kenneth sa sinabi ni Addison. Mommy, good morning po. Good morning to Grandma, sabi ni Aiden at humalik sa pisngi ng dalawa. Good morning to Aiden, did you sleep well? Tanong ni Ara sa kanya at binuhat ito. Yes, Mom, super, lalo na't nakilala namin si Daddy. Is it true na dito na siya titira? Masayang sabi ni Aiden sa kanya. Yes, it's true, Apo. Nag-ausap na kami kanina ng Daddy mo, sabi ng mama ni Ara na ikinatuwa naman ni Aiden. Dumating sila Kenneth at naupo na sa hapagkainan at nagsimula ng kumain. Matapos nilang mag-umagahan, ipapaliguan na sana ni Ara ang kambal, pero ang sabi ni Kenneth ay siya na lang daw lalo na't alam niyang may pasok pa ito. Kaya wala pa siyang nagawa kundi ang maligo na lang din. Pinaliguan ni Kenneth ang kambal at pagkatapos ay binihisan. Bumaba na sila at sakto nang bababa na rin si Ara. Maalis na po kami ng mga bata, sabi ni Ara at humalik na sa pisngi ng mama niya. Mag-iingat ka anak, okay? Huwag magpapagutom at magpahinga kapag sumasakit ang ulo, okay? Sabi ng mama niya. Madalas kasing sumasakit ang ulo ng dalaga dahil sa trabaho at madalas din na nakakalimutan nitong kumain kahit pa na sinasabihan siya ni Alicia ay nakakalimot pa rin ito. Yes mama, don't worry. Wife, ako na maghahatid sa inyo ng mga babies. Sabi ni Kenneth na ikinalingon niya. Wala ka bang pasok, Kenneth? Tanong ni Atasha. Parang doon niya na-realize na wala siyang gaanong alam tungkol sa binata. Akong bahala dun, wife. Mamaya hatid ko na po sila. Babalik na din po ako. Sabi ni Kenneth at kinuha na ang dala ni Ara. Kaya wala itong nagawa nang umalis na ito at kasama ang kambal. Napatingin siya sa mama niya. Anak, huwag mo nang pakawalan si Kenneth. Napaka-swerte mo sa kanya. Sabi nito na ikinangiti na lang ni Ara at hinalika na muna niya ito sa pisngi at nagpaalam na. Kotse ni Kenneth ang gamit nila. I mean yung kotse talaga ni Ara. Nasa likod ang mga bata at naka-seatbelt habang nasa harapan ang dalawa. Habang nasa biyahe nagkukwentuhan sila. Alam bang baby car ko to? Favorite ko to, kaso kamalas-malasan na naiwan ko sa inyo ang susi. Sabi ni Ara na ikinatawa ni Kenneth. Don't worry, I took good care of your baby, wife. Di ko hinayaan na magasgasan o may ibang pumasok dito. Matapos lang ilang minuto ay nagkadating na sila sa eskwelahan ng kambal. Bye, mommy and daddy, see you later, sabi ng dalawa at umalik na sa kanila. Pagkatapos nun ay pumasok na muli sila sa kotse at pumunta sa company ni Ara. Pagkadating nila agad na bumaba si Ara. Salamat Kenneth, sige dito na ako. Sabi ni Ara at naglakad na papasok pero nagulat siya nang kunin ni Kenneth ang daladala niyang bag. Ihahatid na kita sa itaas, sabi ni Kenneth kaya walang nagawa si Ara sa kagustuhan nito. Nakatingin sa kanilang mga employee niya habang naglalakad sila papunta sa elevator. Binabati din siya ng mga ito. Hinayaan na lang niya ang mga ito at nang makarating sa pinakataas ay pumasok na sila sa loob. Binati pa sila ni Alicia. Sige na Kenneth, salamat ulit, sabi ni Ara na ikinangiti ni Kenneth at lumapit dito at hinalikan sa labi na ikinagulat niya. Kahit smack lang yun ay ramdam na ramdam pa rin niya ang labi nito sa labi niya. Your lips are so sweet, wife. By the way, susunduin kita mamayang out mo, okay? Don't forget to eat your lunch. Kung hindi, lagot ka sa akin. See you later, sabi ni Kenneth at lumabas na. Habang naiwan si Atasha na tulala at
uwak sa labi nito dahil sa halik na iyon. "Hi sir," sabi ni Alicia dito na makalabas si Kenneth. "Call me Kenneth and you're Alicia, right?" Our secretary. Tumango naman si Alicia dahil sa sinabi ni Kenneth. Alam ni Kenneth na nagtataka ang babae kung sino ba siya. "Don't forget to remind her about her lunch, okay? Padalhan mo din siya ng merienda para di magutom. Kapag hindi kumain, sabihin mo sa akin. Ako magpapakain sa kanya." Hindi makapaniwala si Alicia dahil sinasabi sa kanya ni Kenneth. "Excuse me lang sir, sino po ba kayo?" Tanong nito sa kanya. Matagal din silang magkaibigan ni Atasha. Magmula nang magsimula ang negosyo nito. "Oh, I'm sorry about that. I'm the father of the twins and soon to be his husband. Don't worry, malapit na at ikaw ang gusto kong masikaso ng kasal namin kapag dumating yon. Basta yung paalala ko, okay? Here's my number. Nice to meet you." Yan lang ang sinabi ni Kenneth at naiwan ang nakanganga si Alicia dahil hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. OMG, kaya pala kamukha ni Aiden.